Excuse me, boss. Excuse me, boss. You have a text message. Excuse me, boss. Hello mga kaalam. For this video, aalamin natin kung gaano ba talaga kasarap ang hito o dalag. So, saan ba ito nakukuha? Daming kasing nagre-request na gusto nilang malaman kung saan ba nanggagaling yung dalag. Alam natin sa tabang, meron din nakukuha sa dagat, ibang klase ng hito talaga yun. Kadalasan kasi nakukuha yung mga dalag na yung hito sa mga alayan. O diyan sila nagtatago kahit na mainit, sobrang init ang panahon. Napakatibay ng buhay ng mga dalag na yan o hito. Kasi sumisiksik yan sa ilalim ng lupa na merong tubig. Usually kasi ang ilalim sa lupa hindi nawawala ng tubig yan, kaya doon sila sumisiksik sa mga maputik. Kaya aalamin natin guys kung saan nakukuha talaga yung hito or dalag at ano ba talagang pinaka-the-best na luto at ano ba ito kasarap. Malalaman natin yan pagkatapos ng intro. Excuse me, boss. Ang dalag ay matatagpuan sa mga maputik na lugar o sa palayan. Diyan yan nagtatago sa ilalim. At kapag sobrang init at medyo tuyo na yung lupa, sumisikisik yan sila sa ilalim ng lupa na may tubig. Napakatibay ng buhay ng mga dalag na yan dahil kahit na wala silang makain ng ilang buwan, nasa ilalim sila ng lupa, buhay na buhay pa rin. At kapag umulan naman at medyo basa na yung pinagtagawaan nilang tudo, ay kusa yan silang lumalabas. Gaya nitong nakikita niyo sa video, talagang naglabasan na yung mga dalag na yan o hito. Naramdaman nila na malamig na. Kaya siyempre, andyan yung mga natin, mga kabayan natin na naghahanap din ng maulam. Tsimpo, naglabasan yung mga hito na yan. Mabibiktima at talagang maulam yan. At mamaya alamin natin kung anong gawing luto ni Kuya. Anong gawin ng pagluluto niya, ang gagawin diyan sa hito o dalag na nakuhuli niya. Kung gaano ito kasarap. Pwede ito sa pulutan, pwede pang ulam. Kita niyo naman, daming huli ni Kuya. Naglabasan yung mga dalag. Swerte ni Kuya. Talagang blessing at naglabasan na yung mga dalag. Hindi na kailangan ng mag-effort na maghanap o mag-wait. Talagang yung dalag na lumalapit sa kay Kuya. Kita nyo naman, ang dami-dami yung mga dalag naglabasan, mga hito na yan. Naglabasan sa kanilang lungga. At sigurado maraming ito, maraming mararating. Pwede sa pulutan, pwede sa ulam. Natikman ko na yan guys, ang inihaw na hito o dalag. Okay naman yung lasa niya. Basta tama lang yung pag-ihaw, wag yung sobrang lutong-luto, yung medyo sunog na. Pangit naman tingnan yun, wala na yung lasa. Yung tama lang yung ihaw, tamang-tama yan. Kaya mamaya malalaman natin kung anong gawing luto ni Kuya yan. Marami kasing klaseng pagluluto, pwedeng i-prito, pwedeng ilagay na lang sa baga, pwede ring tusukin ng kahoy. Ito na guys, nag-prepare na si Kuya kung paano niya gagawin. Sigurado ito, iihawin niya ng nakatusok sa stick. Titingnan natin kung anong gagawin ni Kuya. Naganda mo na siya sa lalagyan niya ng ihawan. Ano kayang gagawin niya dito? Oling ba or mga kahoy nang ilalagay niya? Okay, lalagay siya ng hindi pala to stick, parang bakal yung nilalagay niya. Okay, hilera yung bakal. Abangan natin kung anong kasunod niyan, kung anong gagawin niya. Parang maluto lang yung huli niya kaninang mga hito or dalag. Okay, pinagpupukpok, tibay ang pundasyon ng paglalagyan siguro ng dalag. Ano kayang gagawin niyan? Ipapatong ba or ano?
At ito, may hila-hila siya. Ano ba yan? Mga dayami. So, naisip ko na guys kung anong gagawin niya dito. Nakita ko yung parang bakal na bilog. Siguro, tatakpan niya ng bilog na bakal na yan at sisindihan. Parang ganun nga ang sistema na ito. Okay? Tutusukin niya, ilalagay dyan sa mga bakal at tatakpan, then sisindihan. Tingnan natin kung tama yung hinala ko. At ito na, tinatanggal na yung mga dalag sa pinaglalagyan. At pinapalo ba niya kasi buhay na buhay pa yung yung isda. Talagang yan. Matibay ang buhay niya, yung mga dalag dito. Kasi sa palengke, kahit nakailang travel na yan, nagtatalunan pa yan sa sa palengke, yung pinagbibinta nila. Kaya siguro pinupukpuk ni Kuya para malagutan ng hininga. Malagutan ng hininga talaga. Ay, ito na, tama nga yung hinala ko, tinupusok yung dalag. Okay, tinupusok ni Kuya, isa-isa. Sa isang tumpok, 4 ang nakalagay dyan. Okay, ang dami-dami ang ang dami-daming mauulam yan at may pulutan pa. Solve na naman ang tropa nito. O, kita mo naman, medyo madulas yung dalag na yan, Tutusok ni Kuya. Aabangan natin kung anong kasunod yan. Mukhang masarap tong mukhang masarap yung proseso ng paggawa ni Kuya. Pagaya nga. Hindi pwedeng gayahin ito sa mga matataong lugar. Kailangan lang ito sa bukid. Dahil nga kung sa mga matataong lugar isusumbong ka sa bombero at siyempre pupuntahan ka, baka may sunog. Kung natin gawin yan sa mga lalo sa mga syudad, hindi pwede yan. Ihaw-ihaw na yan dahil medyo magpupos ng malaking ako yan. At ito na, tinakpan na ni Kuya. Mukhang ready na. Tinatakpan niya isa-isa yung mga dalag na yan. Tinatakpan niya at tatabunan niya ng mga dayami. Yung mga tuyong ng mga palay, yung pinag-anihan. Yan yung nilalagay niya dyan. Okay. Tinatakpan niya lahat yan. Para yung init ng yung init ng bakal, yun yung magsisilbing magluluto dun sa mga dalag na sa ilalim. Okay, talagang nilalagyan ni Kuya, sure na maluluto yung dalag niya. Maraming mararating yung dalag na yan. Pangkulam, pampulutan, pwede rin pang binta yung iba. Kaya titingnan natin kung anong resulta yung pag-ihaw ni Kuya. Ang dami niya nilalagay na dayami para sure na maluluto. Okay, marami yung pinaglalagay niya at winawalis niya yung mga nagkakalat sa sa paligid. Talagang ilalagay niya doon sa pumpok ng mga isda. Ito na, sinindihan na, ready for fire. Ayun, unti-unti na nagniningas na, nagtutudo ng apoy. Yun na, tunog na. Pero yung isda sa ilalim, makikita natin mamaya kung anong nangyayari. O, kita mo yung apoy, kahit sino yung ilalagay sa ilalim, hindi ka ba maluluto dyan? O, kita nyo naman, napaka creative ng mga ganitong paraan ng pagluluto ng isda. O, kita nyo, winawalis na yung mga abo, yung mga nasunog na susunog na dayami. Ayan, makikita na natin yung mga takip na bakal. Hindi ko alam kung bakal ba to or lata. Usually yung ibang ginagamit lata. Ito si Kuya, mukhang bakal, parang lata nga. Oh wow, Excuse ito me, na. boss. You have a text Kita message. nyo naman ang ganda pagkaluto. Oh, sarap naman yan, nakakatakam naman yan. Wow, mukhang nagutom ako nanood. Pwede sa pulutan, pwede sa pangulam. Lalagay ni Kuya sa lagayan. O, kita nyo naman, hindi sunog, hindi rin hilaw. Talagang tama lang yung pagkaluto niya. Excuse me, boss. Wow, You have a text sarap message. nito, may sausawan, suka, tuyo, sili, kalamansi. Excuse me, boss. You have a text message. Mapapasarap ang kain natin ito. Mapapadami yung tagay natin ng nito, gin or tuba. Pinakalabis dyan, tuba. Paparis mo sa. Thank you for watching my video at ngayon alam nyo na guys kung ano kasarap yung dalag o hito. Napakasarap yan ihaw. Sip na sip yan na
ulamin or kainin o pulutan. Dabis yan sa barkada kapag nagiinuman. Kaya ano pang inaantay nyo, gawin nyo na, maghanap na kayo ng ito sa palayan nyo. Baka meron dyan, marami dyan sa bukid. Thank you for watching.